Good day everyone, it's Ed Forduque from EMD Wheels, and today mag-release tayo ng Honda BR-V 1.5S CVT and Meteoroid Grey. So nandito na sa likod ko yung unit natin, and actually yung client nakapagpirma na sila and okay na lahat. Pwede na natin actually ipacheck yung unit. So susunduin muna natin yung kliyente, but before that, pakita ko muna sa inyo yung naging preparation ng unit and kung ano yung naging status. So ngayon medyo maulan ngayong Saturday, so kaya medyo may kulog, no? Check muna natin guys para makita niyo yung quality ng unit natin ngayon. So guys, tara check muna natin. So ito yung unit natin, Honda BR-V 1.5S, and it's Meteoroid Grey. Ulit okay na? So yun guys, nandito tayo sa Honda Cars Pasig ngayon. Nakapag-sign na yung kliyente natin, tapos na lahat ng naging preparation and lahat ng signing ng documents. Sa mga payments, okay na rin naman yung kliyente. So ngayon, ang gagawin natin, i-check muna natin itong Honda BR-V na i-release natin. Meteoroid Grey to and 1.5S CVT. So tara guys, check muna natin, ikutan muna natin. So nagpa-ceramic coating yung kliyente. So pinilit natin sila magpa-ceramic kasi nga gusto nila after the release na tsaka sila mag-avail ng ceramic coating. Pero syempre pinaka-advice natin, while very fresh yung unit and at the same time wala pang gaanong naging hair scratch para wala masyadong gagawin and maganda pa yung naging condition, pa-ceramic agad natin. Parang yung cellphone, di ba? Yung cellphone pagbago, screen protector muna. So ito, yan, magpapaano muna sila. Then after that, yung sa rust proofing naman, to follow naman ang gagawin ng kliyente natin after siguro nilang siguro sa first 1,000 nila gagamitin. So check natin, yan o, sobrang kintab, walang hair scratch, sobrang suabe, di ba? Tapos yan, 17 inches mag, solid disc brake yung harap, tapos drum brake yung likod. Check natin yung loob. Tapos yan, binigyan natin sila ng door visor kasi may mga binili sila. So you know, tingnan nyo, yan, nagpakabit sila ng QCY 4K. So maganda yung brand na to kahit papano. Tapos yan, ang dami nilang pinakabit. Actually, ang daming gusto ng kliyente na ipakabit eh. So sabi ko, isa-isahin muna nila. Pag-isipan muna natin bago kayo bumili ng mga accessories. So yan, very fresh yung plastic natin, so bagong-bago, no? Tapos ito sa likod, parang may ano dito sa likod, oh. Check natin. So yan, LED, nagpa-4-eye sensor na rin yung client natin. 6, so ang ano sa atin, ang tawag dito, ang request natin ng kliyente, ayaw niya munang Monday yung pinaka-coding nila sa ngayon. So binigyan natin sila ng 6, so Wednesday. Pero syempre pagdating sa LTO, sa LTO kasi syempre random yung magiging ending nila. So ito, sadly di natin napakabit kasi ang binili ng kliyente, ayan o, dahil pag sa online kayo nakaganito talaga, so na-deform siya. Pero latag lang nila ng mabuti, bilad lang sa araw. Alam ko babalik naman siya sa pinaka-original niyang form niya. So napakaganda rin, maganda rin yung binili nila. So nag-AVT siya na 4-eye sensor. Ayan, 1, 2, 3, 4 na sensor. So dito sa side, tara check natin, okay naman, no? Gilid, so far goods naman. Bubong, okay. So yun, naka IGL tayo. Yan, so 1 year warranty ang in-avail ng kliyente. So check natin dito, check natin dito yung yung mileage. So sa mileage, yan, may push start. Sa mileage natin, check muna natin ha. So 13 km lang, napaka So ito, nagpa-QCY siya. Tapos harap and likod yan na dashcam. So okay naman, no? Goods naman lahat. So yun guys, sunduin na natin yung kliyente, tapos demo na natin yung unit kasi tapos naman na lahat eh. Hinihintay na lang tayo ng unit. Tara, sunduin muna natin yung client.
Pwede dali ko inom ako yun. Siya mauhaw ako dyan. Yes sir, picture na lang tayo after. Tapos diretso na yun sir, diretso na po tayo. Uy Jod, dami niyan ah. Gusto mo maging rabbit? May pagkain yun. Tara. Naikutan nyo na kanina sir? Oo. Papasok ko muna. Sige po. Ay dito na lang sir, saan ba ano? Dito sir, okay lang ba? Ilang araw na tong ano, deep dish niyo ma'am? Dumating siya kahapon. Ay, isang araw. Pero ano to eh, yung 3D to eh, di ba? 5D na. Ay, 5D, oo. Ano, salamat ano. Pero ano po siya, pagka pinark nyo sa susunod, ganyan nyo siya. Para habang umiinit, yung form niya, lalapat na po. Okay. Kasi nakaano eh, oh. Kasi ano ma? Deform. Na-deform po siya eh, sa pag-deliver. Bilad daw sa So, dito muna ma'am, yung mga gusto nyong lagay po, pwede na po dito. So, yung next ma'am, yung tuno cover. Sendan ko kayo ng ano, may nakita na kayo na sa 3,000. Okay, oo. Tas Almost 4. Opo, tas tools po nandito. Yan. Tools, pero tingnan mo. Yung tools natin sir, hindi pang mekaniko ng kotse pangtanggal lang po ng gulong. So yan lang po yung allowed kayo na galawin. So pagbaklas lang po ng spare tire. Tapos same po, gagamitin natin yung tools dito para kunin yung spare tire. Since hindi siya dito sa mismong compartment natin, nandito po siya sa ilalim. So nandito naman po, nandiyan naman po yung spare tire natin. Inangat mo pag ano, sir, no? Pinasok mo yung kamay. Yes po, papasukin po natin ng kamay sa ilalim. Tapos tulak po natin siya palabas. Ulit natin. Ito ma'am, sa ilalim po. Okay. Yan. Kasi ma'am, yung kuko natin pag nakaano, pag dito, medyo ito, Okay. kaya po may allowance siya para makuha. Dito po, gagamitin natin yung tools, ikot lang po. Pababa naman po yung ano, naka-chain type naman po yung ano natin, yung spare tire. spare tire. Tapos dito, hindi lang natin ma-demo, pero ito naman, napo-fold naman siya, so wala naman po siyang problema. Dito lang po siya sa gilid, 50-50 split type, kasi pwede po siyang 50%, naka-fold 50 nagagamit. Dito naman sa second row is 60-40 naman po, yan 40% and 60%, sa gilid din po siya, one touch tumble siya, isang pindot lang po natin, magpo-fold na po siya. So ngayon, hindi lang natin may enjoy yung compartment natin na flat talaga kasi wala pa tayong tonneau cover. So I advise po, kasi may client akong bumili ng ganun po, yung tonneau cover niya, hindi siya ganun kasing tigas ng original. Pero hindi naman siya para ma-deform or lulundo pag nilagyan ng mga groceries. Kasi medyo matigas naman din siya. Kumbaga pag tinulak mo siya, mafe-feel mo asin lambot. Pero just in case, kung gusto niyo po talagang fix na siya, may nabibili din kasing organizer na nasa ilalim. Opo, para pagka nilagyan po natin siya ng tonneau cover, yung mismong divider niya, yun yung magiging support dun sa tonneau cover. At the same time, hindi siya yung parang gulo-gulo. Parang kasi ang pinaka-organizer, kunwari, sapatos, may extra kayo or slippers, lalagyan niyo po dito. Siya na yung magsisilbing support. Yes po, and support. Yun po. So dito, sa likod naman, so kumuha tayo ng 4-eye sensor. Ito kasi, may nabibili sa labas, pero since may electronic kasi, di ba, covered ng warranty, pag sa labas po kasi kayo bumili niya, mabuvoid ang warranty. Kaya, isa ko talagang sinasabi, pag mga electronics talaga, dito na lang sa loob. Yung sa dashcam naman, nakita niyo dyan ma'am, yung dashcam kasi namin dito, mga 2K resolution, 1080p. So, pagdating sa gabi kasi, hindi siya ganun. Kaya nga sabi ko sa mga client, bumili na lang sa online kasi may mga 4K, 5K. Ang maganda kasi niyan, subok na yan sa kahit sa mga iba kong kliyente. Ano po talaga, kahit gabi, kahit madilim, sobrang linaw niya. So, aside from that, nandito na yung isang camera po, yung sa QCY nyo. Magkano yun, ma'am? Nasa... Pwede na, di ba? Kasi dito, pag bumili ka, 15,000, 15,000, tapos 1080 lang.
So HD lang siya, medyo malabo pa yun. So dito may camera naman po tayo. So kinagandaan pa dyan, hindi dito nilalagay yung camera ng ano. Ito. So hindi siya halata. Pero sobrang linaw. Tapos sobrang linaw po niyan. Kasi ito alam po nasa 2K eh. Doon sa harap po si 4K. So gawin po natin, check po muna natin yung panlabas. Ito po, medyo nag-aalikabok na siya dahil nakatambay na dito kanina pa yata. Ayan. Pero alikabok lang po yan. Pero pag chinik niyo po siya, ayan ma'am, as in kahit isang hair scratch wala kayong makikita. So yun yung sinasabi ko sa inyo ma'am, kasi kung after the release saka kayo magpapaceramic, magkakaroon na ng mga hair scratch. Mas ninipis kasi yung pinaka top coat natin. So ngayon yung top coat nyo, protected na by the ceramic coating natin. Ceramic coating, Kiefer, 1 year ba? So 1 year po. Tapos kung gusto niyo magpa-reapply po dito, pwede naman. Sabihan niyo lang po kami. So check lang po natin kung may mga scratches po ba. So 17 inches po, drum brake and Ito po. ano lang ma'am. May parang siguro pinagpunasan. Ayan ma'am. Tapos next niyo ma'am yung undercoat. Kasi next time ma'am yung undercoat actually yan yung halos hindi nagdadalaw sa kotse. Yung hindi natin nalilinis, di ba? Papaangat pa natin, medyo magastos. So, ma'am, medyo madilim lang ma'am kasi nag-break time sila. So, door visor natin ma'am, huwag na natin bulong na flip brake. Thank you so much. Yan po. Kayo kay sir, may break tar. Tapos yan, ma'am itong check na yan, quality check lang yan ha. So, in time po, pagka nalilinisan siya, nabubura po. Okay. So yan ma'am, medyo malangis ma'am kasi tire block po, naka-tire block tayo. Yes ma'am, may fog lights na siya. Ayan. Fog lights, DRL na. Mamaya pa ilawin natin yan. So dito sir, Ginawa ka sa check natin kung may gas-gas, kung may dent ba. Wala naman. Ayan. Pero ang assurance po namin dito, once na sineramic po kasi siya sa amin, yung mismo nagse-ceramic, kinakancel niya yung order pagka may mga scratches po or even then. Kasi po, ang gagawin po muna nila doon, kasi pag ginawa po nila yon, sagot nila yon. Pero pagka hindi pa nila nagagalaw, tapos first step talaga nila is iikutan yung kotse, iilawan nila. Tapos yung ilaw nila hindi basta-basta eh, yung malaking ano talaga, malakas. Tapos ngayon pag may scratch po, papaayos muna yun. Kakancel nila yun, tapos paayos muna nila sa dealer. Bago nila i-proceed yung pinaka ano po. Talagang sure tayo na wala. Sure na wala po siyang gasgas. Meron kami noon, pero hindi siya gasgas. Dito, may, kumbaga kaya namin pinapacheck. Kasi minsan may namimiss sila na pagpunas. Tapos yung ceramic po kasi sir, parang may foam lang sila, kasi i-apply nila yon. Tapos patutuyuin lang nila ng saglit yun, pupunasan ulit nila yun ng towel eh. So after that, tsaka nila i-heal. Hindi ito nangangalawang, sir. So ito, ay ma'am, ito hindi. Okay. Actually, hindi siya, ano po siya eh, chrome plated siya, pero plastic kasi yan ma'am. Okay. Ang problema lang dito, pagka kunwari, nagasgasan siya o nabasag, di siya nare-repaint. Bibili ka ng panibago talaga. Pero bibihira na kasi magkagasgas to. Unless sasadyain siyang gasgasan. Opo. Yung iba ma'am, ginagawa nila, dinedechrome nila, yung parang nilalagyan ng sticker. Or pwedeng PPF, pwede pong ganyan. Mapansin. Para hindi po mapansin. So yan, check natin. Or decals. Decals, yes po. Ganda. Nga alam, di natin ma-enjoy dahil yun nga, mauulan eh. Pero sir, dyan mo makikita yung ceramic coating kasi may hydrophobic din siya. So pagpatak ng ulan, babaksak lang din. Kaya ang mangyayari dyan sir, yung alikabok na yan, babaksak lang. So pag uwi nyo, pag hindi nyo siya ginamit mamaya, nag-tap water kayo, babaksak na yung tubig talaga. Tapos ang dali lang niya kasing punasan. Sobrang dali lang po. Tapos sir, kung i-DIY mo siya na ika-car wash, make sure na yung mismong car shampoo nyo is pwede siya sa mga ceramic coating. Kasi may mga sobrang tapang na shampoo. So, iiwasan po natin yun. Even sa mga pag magpapaka-car wash tayo. Kung tatanungin namin, Sabihin niyo po, yes ma'am, coating. nakaceramic kasi kami, baka kung pwede ba yung shampoo niyo din sa ano. I-check nyo lang din po muna. So ito po, yan. So para itong pag-check kasi na to, if ever na may makita tayo, pwede na nating i-note. Kasi may isa kaming beses na natuyuan ng ceramic doon.
Hindi siya gas-gas, pero natuyo yung ceramic. Iba-buff lang siya. So, pinabuff namin siya ulit. So hindi ka magpapabuffing? Hindi na, ma'am, to. Wag na, ma'am. Kasi minsan nagpapabuffing ako Kasi, sa ma'am, old car. yes, ma'am. Kasi ang nangyayari doon, pag wala kang ceramic coating, tapos pinabayaan mo yung tubig, pinabayaan mo yung dirt, talaga magpe-penetrate sa mismong top coat natin. Tapos, magkakaroon siya ng either magkaroon ng watermarks, or yung pinaka-worst doon, parang magkakaroon siya ng stain doon sa dumi. So ngayon kasi, ang kinaganda dito, coated po kasi siya, hindi mape-penetrate ng any dirt or kahit yung hair scratch, yung pinaka-top coat natin. So ito nga sinasabi ko sa inyo, ma'am, magkano magpa-buff para nasa 3,000, 2,000, depende pa sa size ng kotse, 4,000. Ang downside pa po doon, once na binuff kasi yun, yung wax na ginagamit nila or even the rubbing, may rubbing compound, meron kasing compound na parang liha doon. So every time na ibabuff nila yon, magkukos kasi siya ng pagkaka-fade. Nakakita ko yung parang may bilog-bilog. Parang Yun, ma'am, hairline. swirl marks yun. So hindi maganda yung pagkaka-buff. Yung ginagamit ng pang ganon. Di ba yung, ma'am, yung iba kasi, ma'am, yung nakikita nyo minsan na bilog sa kotse, swirl marks kasi yun. Hindi naman dahil sa pagbabuff yun. Either pwedeng sa pagbabuff, hindi kasi maganda yung pagkakabuff, or madalas kasi ng swirl marks po kasi minsan, di ba, pag nagpupunas tayo ng kotse, madalas naman kasi ganun tayo, di ba? Ayan. So kaya nagkakaroon ng swirl marks. So ngayon, ang kinagandahan kasi, ma'am, sa ceramic coating, meron siyang kahit pa paano protection doon para hindi ka basta-basta magkakaroon ng swirl marks. Kaya sobrang benta ngayon ng ceramic. Actually, 8,000 na yun. Magkano po? 8,000. O yun po. Panlabas sa presyo lang yan eh. Ito, makasigurado pa kayo, kasa ang gumawa. Advisable pa na mudguard naman. Mudguard po, ma'am, ito. Since umuulan, makikita niyo po yung talsik ng tubig. Okay. Kasi Parang kahit hindi na, okay. kung hindi na po, kasi minsan naman po may mga tire po kasi na specs na sobrang labas dito sa kotse. Ito kasi. Kaya nangyayari po dito, magkakaroon hanggang dito, putik. Yun. Pero dito po kasi normally nandito lang yung putik niya. So ang isa kong ina-advise din, ma'am, kasi nabibili dun sa mga labas, baka mamaya hindi maganda yung pagkakagawa ng plastic. So pagka every time na makikita niyo yung kotse, mapapansin mo siya agad, parang off yung kulay niya, o kaya mabilis siya mamuti. Kaya isa kong ina-advise, ma'am, kung kaya, ma'am, na original niya na. Kasi yes, kasi maganda kasi yung pagkakalapat ng original talaga. Okay. Kasi for example, katulad nito, may mga original din na tayo na door visor. Iba rin kasi yung lapat talaga niya. Ito okay din naman yung lapat niya. Pero once na makita nyo kasi yung original na door visor, ang lapad, ganyan po, tas makapal. Ganun din po pagdating sa materials, ganun din po. Pero ako, ma'am, ganito, sa kotse ko, 10 years na yung kotse ko, di pa nagpe-fade, di naman na, so depende pa rin kasi sa gumagamit yung door visor. Pero sa mudguard, wala naman pong masama kasi protection naman siya. Pero mas ako, ma'am, kaysa gumastos ka sa mudguard, next na visit nyo dito, magpa-undercoat na lang kayo. Kasi mas maganda mag-undercoat. Kasi after mo mag-undercoat, yung motor kasi, di ba, nalilinisan natin yung ilalim yan eh. Ito kasi hindi talaga eh. Pag nagpaka-wash ka, dyan lang eh. Dito nga minsan, di na masyadong nililinis eh. Oo, ginagano lang ng tubig. Opo. Ganun lang, di ba? Tapos ito, sir, check nyo po yung bubong. Baka mamaya iba kulay. Check nyo po, or baka mamaya may gas-gas. Kasi may, yes sir, yan, may plastic naman po. Yan. Okay. So baka mamaya may gas-gas. Kasi yan, normally, minsan din na pinapacheck ng INT. Pero minsan kasi, lalo na pag luma yung kotse, or na-stuck talaga siya sa mga walang bubong na kasa, naiiputan ng ibon, nagkakaroon siya ng mancha, stain, di ba? Ganun po. So, yung plastic po, gusto nyo after natin mag-demo, pwede natin tanggalin na lang po natin. Masyadong bago, tignan mo. Oo, baka sabihin bago, no? Oo. Sabihin bago. Baka sabihin brand new. So, ganito po. Meron po tayong tinatawag, itong isusi po natin, smart entry po yung mga VNVX. Ito po is keyless. When you say smart entry po kasi, hahawakan nyo lang po dito. Magbubukas na. Pero pag keyless po kasi, keyless, which means hindi nyo kailangan susian, remote lang. So yan po, para i-lock po, lock. Check nyo po.
Okay naman po. So, hindi Pag hindi ka kasi. hindi siya tumutunog. Yun lang po. Tutunog po siya pag na preno, may tunog po. Ganun. Kasi nauntog na sa likod. Ganun po. Pero ang tumutunog lang po normally sa harap po. So makikita niya rin po. Kasi ito naman po ang pinaka-purpose niya kung bakit siya tumutunog sa harap. Once na magkaroon tayo or ma-involve tayo sa any collision po, hindi kasi magpa-pop ang ano natin. Hindi ka naka-seatbelt. Kaya may tropa ako noon, artist naman siya, nagre-reklamo siya, bakit ganon din na gano? Hindi siya naka-seatbelt, tapos bumangga siya. Hindi pumutok yung ano. Buti na lang, di rin pumutok yung mukha niya kasi umano lang eh. Kumbaga parang nabunggo lang, mga 50 km/h yung tinakbo niya, yun. Tapos hindi siya ano. So yun yung cause, isang... Kasi hindi ko naman sinasabing safe din yung nasa likod, di ba? Kaya nga may seatbelt yan is for safety po. So dapat ginagamit din siya. Pero sa harap kasi mas malaki yung chance na kasi matitigas yung uuntugin mo dito kasi hindi masyado eh. Ilang years na ang expiration? Sa mga airbag. Sa airbag kasi sir, kahit tumagal yung kotse mo, unless may tinatawag silang recall. Na kunwari, may na-discover sila na sobrang init ng pag-puff ng pag-inflate. So doon lang po siya nagkakaroon ng mga pagpapalit natin. Pero yung expiration sir, minsan pag dito may mga recall, minsan yung mga lumang-luma na kotse, yung mga dati pang 2004 model. Pero yung hindi naman siya pinapalitan sir dahil expired. Yun po, yun lang naman po yun. Kumbaga, hindi lang siya, pag may sira lang yung mga sensor mo, so hindi siya mag-i-inflate. Kasi parang equipped naman yan sir ng parang mag-puff yung niya, yung ma'am, yung binabaklas yun sa gilid. Yung ginaganon lang, para tinutupin ganyan. Pero huwag na natin muna ma'am galawin. May secret pocket dito, sir. Wala ma'am. Yung mga dito, di ba? Pag gusto mong may Opo. Basta secret lang natin ma'am, lagyan mo lang dito. Pero dyan. Pero di wala ma'am. Ano ma'am, yung kayo, kung saan nyo talaga secret. Pero kasi minsan di na secret kasi alam na rin yung feature na yun eh. So, yun, ano pa ba yun? Dito ma'am, ito, reverse camera. Yung may tumutunog, yun yung sa sensor po. Dalawa yung tunog ma'am, may beep, actually tatlo yung beep sound niya. Pagka habang lumalapit ka, bumibilis ang bumibilis. Yung una yan, medyo malayo pa. Parang wina-warning ka niya. So pangalawa, bumibilis. Yung pangatlo ma'am, din. Kasi may natawakan sa likod. Yan ma'am, ito yung pinaka-safe ma'am. Ito lang po. So yan. So, Telamar, aatras lang namin para baka mamaya hindi pala gumagana yung mag-a na lang dyan Ayan. Medyo critical yung yan ma'am, yung pasyente pag bumilis. Ayan, so okay naman siya, gumagana naman po siya. So ito naman ma'am, yung mode natin, alam niyo naman, D is for drive, yung normal driving, and gusto niyo pong fuel efficiency, yung D. S ma'am, sport mode, kung gusto niyo medyo aggressive, nag-overtake kayo, medyo kinakarera niyo na yung katabi ng kotse. Parang primera siya. Ang primera ma'am, yung L. Okay. So kunwari pag akyatan kayo and medyo kunwari saan ba mga matataas, yung mga papuntang Atok, Benguet, ganyan. L, kung feel mong medyo nahihirapan yung kotse, L mo. S ma'am, ang maganda sa S kasi diba aggressive siya. Babad sa RPM, hindi siya ganun katipid nga lang, pero babad sa RPM. Ang maganda dun ma'am kasi for example, pababa kayo downhill, paano naka-engine brake siya, hindi ka naka-preno lagi. Kasi dyan ma'am nagkakaroon ng overheating yung, kahit sa motor ganun pag lagi ka naka-preno, nag-overheat kasi ma'am yung pinaka-caliper. So, nako-compromise ma'am yung quality ng brake natin. So, para hindi ka masyadong babad sa preno, S-mode ka lang ma'am. S-mode mo lang. Tapos, ma-feel mo yan pagpababa ka, downhill ka. Pag binibitawan mo yung gasolina mo, para siyang medyo parang pumaprenong mag-isa. So, yun ma'am. Pero, pag paakyat, Baguio, Tanay, Tagaytay ka, kahit di ka lang, kaya niyang iakyat. Kasi itong L, meron kasi kami dapat kakainan, yung sa may Tagaytay, yung Antonio, masyadong mababa, as in, gano'n na gano'n. Pwede ma'am, ito i-L mo. Para, di ba pagbaba mo mabagal lang, para siya naka-primera, i-L mo lang ma'am yan. Kahit pag-akyat,
L ko Ganun lang. din, L mo Okay. lang, ma'am. Sobrang tarik nun eh. Para peace of mind, di ba? Parang, kasi minsan nakaka-tense din yung parang may paakit, di ba? Parang kakayanin ba to ng kotse? Actually, kakayanin. Kung siguro nga yung Wigo nakakakit dun. What more itong ano, ma'am, itong 1.5 engine na. So, ayan, may plastic pa po. Baklasin na lang natin to. Handbrake, ma'am. To, ma'am. May armrest. Ang laking bagay yan habang nagdadrive yan. Agawa na lang kayo ni sir, di ba? Ganyan. Pag, ganyan po. So, dito, ma'am, tatanggalin pa ba natin to? Ito Wag siguro, muna, ito lang wag na lang. siguro. Dito lang mga upuan na lang, ma'am. Para hindi halat. Ito, ma'am, hindi ko alam yung feature niya. Touchscreen nga eh. Alam ko meron dito ng ano may libre naman na siya, di ba? Na, Wala nga eh. Pero yung in-avail ko meron eh. Wala yung SD card. Bakit? Ewan ko sa Shopee, reratan ko na lang. I-report mo lang, ma'am, kasi alam ko may Dapat libre. meron. Pero maganda din, ma'am, basta pag gold, sir, di ba? Dapat gold yung mga ginagamit namin sa mga camera. Since mga 4K, yung mga gold yung tinatawag na yung mismong memory card, yung mga micro SD. Kasi meron mga regular lang, tapos sa mga ganitong katataas na 4K, dapat yung gold po. So may mga nabibili naman po online sa meron naman po. So yan, may mute. Kunwari pagka may kausap kang sumita sa'yo, gusto mong mumute mo yan, para pag sir, bibigyan na lang kita ng 500 para hindi marinig, di ba? Ayan, or pipicturean mo siya, yan, ipi-play mo, ilalak, yan po. 4K, alam ko pwede mo rin tong sa settings. Ayan, ayan, Tapos meron siyang wifi, ibig sabihin meron siyang tinatawag na parang parking, pero kailangan mo fuse type eh. Uy, hindi ko mapindot dahil sa siguro, no? Ayan. Ano to, na-check mo na siya nung nasa bahay pala tayo. Dito lang sinabi Galing ni Kuya. Sabi niya lang Dapat kasi nasa labas yun, sir eh. Naka-tape yun sa labas. ano pa dapat siya? Hindi siya dyan sa labas. Kasi pag nagpapakabit yung mga kliyente ko, meron na siya agad na naka-tape sa labas na SD. Dito, sir, anong nakalagay dito nun? Wala. Ako nag-open eh. Wala. Na-open nyo na to, ma'am, na ganito. Opo na. Normally dito, ma'am, itong tape na to, dyan naka-tape yan eh. Nakapantayan dito eh. Kasi Wala kasi kanina bukas. Kasi ibang yun, ma'am, ibang brand yun. Hindi siya talaga kasama sa package dito. Bilhan na lang siguro. Yun na lang po talaga. Tapos ba? Sa reverse ito ma'am Wi-Fi, ma'am, kaya siya may Wi-Fi kasi para pwede mong i-download yung sa phone yan po. So pero yung ibang features di ko na siya masyadong may webcam pa nga Webcam, bakit? Dito sa Pero ito may parking kasi siya monitoring. Pero kahit naka-park, sir. ang problema niya lang po kasi dito, ang tinatawag dun kasi dun, meron siyang parang fuse type. Yung fuse type kasi pwede mo siyang ipang 24 hours kasi. Pero ito kasi once na pinatay mo yung kotse, Patay na. yan, mag-off siya kasi wala siyang source of power. Yung fuse type kasi tinatap dun sa fuse, nakaka-void ng warranty, hindi namin talaga ginagawa. Yun siya mag 24 hours dito. So baka mamaya pagka medyo nagkaroon ng problema, nag-cost to ng yun, hindi siya maano sa warranty. So yan, nakagaya naman po. So yung ilaw lang po kapag ganyan po. Yan. So yun, patanggal lang po muna natin. Yung mga plastic. Yung plastic. Sidings, ma'am, sama na natin to. Opo. Kasi magra-rattle to pag Baka sabihin brand new. Oo, sabihin lang tayo. Low-key lang. Low-key lang tayo. Lang. Sige ma'am, po muna natin. I-explain ko yung sa sidings po natin. Sa sidings natin, ito ma'am. So, ito yung sa side mirror natin. So, gumagalaw naman. Sa kabila, magalaw naman, no? So, dito ma'am yung lock. Central lock natin. Tapos, sa window, tapos window lock. So, ngayon, lock ko muna yung window. Kasi at least siguro, safe Monday, pwede mo yun na pong ibaba. So, sa ngayon, kakatint lang po. So dito naman ma'am, vehicle stability assist. Ito naman, wag mo na siya masyadong isipin. Safety feature po siya para sa traction control. And actually sa mga curve lane po, para i-correct po niya kayo, para hindi kayo mag-oversteering or understeering. So para malaman niyo po kung naka-off po siya, mayroon siyang ilaw doon, ayan, off.
Okay. Ito So, po. dapat siya ay Nakapatay lang pong ganyan. Okay. Para activated po siya. Tapos dito po, yung sa gas po natin, tapos sa hood. Tapos yung mapping po natin, meron din naman po tayong libreng mapping. So yan po. Tapos dito ma'am, yung on-off ng, ganun din naman po yung mga dating kotse. Same lang po. Ano yun, sir? Yung... Ito naman po yung fog lights. yung Maganda lagi sabi yung mo maliit. Okay. Yan po. Pero maganda lagi siya naka-on para pag pinatay mo yung headlight mo, patay din siya. Pag in-on mo yung headlight, mag-on din yung fog lights. So para ano po. Ito po sa hazard, signal light. Yan, gumagana. High beam, low beam, yan gumagana naman po, no. Okay. Tapos dito po 13 kilometers lang po yung tinakbo ng kotse natin. Para makita nyo po yung trip A, trip B, and even sa fuel consumption average po niya. Pipindutin lang po natin to. So ngayon, range ng gasolina natin, makakatakbo ka pa ng 4 kilometers pero ayan, wala na siyang bar. Okay. Yan po. Pero at least makikita pa rin, pero at least yan, makikita po niya na itong kotse na to is makakapag-travel pa siya nasa 4 kilometers. Pero yun po, estimated po ng kotse natin. So pag nagpa-full tank po kayo, lalabas din po dyan kung ilang kilometro yung matatakbo nyo. Pero eventually tumataas yan pag tumataas yung computation ng fuel consumption. So kunwari nagka 10 or 15 kilometers, aangat din po yan. So ngayon, average po niya is 0.6 kasi hindi pa naman talaga natatakbo. So trip A and trip B niya 13 kilometers. Paano yung zero? Matagalan na. Itong tatagalan nyo lang po. Yan po. Pero itong 13 kilometers na yan, ma'am, yan na yung tinakbo niya from Thailand, port, baba sa planta, ikot dito sa dealer. Yan na po. Wala po tayo nabibili na 0 kilometers. Sa motor lang po yan kasi nahatak, di ba? Or pinapatay kasi siya. So, kumbaga dito kasi sa kotse, hindi naman pwedeng itulak, hindi naman pwedeng buhatin. Kaya talaga naiikot-ikot siya. Hindi na tutulak daw sa ito lang. Actually, ma'am, natutulak siya. Okay. Pero kasi ang ano doon, ang idea sa tulak kasi sinasabi nila, hindi kasi natutulak. Yun kasi ma'am, pagka nag-stall ka or namatayan, drain yung battery mo, manual kasi pag tinulak mo na i-start. Ito kasi yung sinasabi nilang hindi natutulak. Pag na-drain yung battery mo, di mo na talaga may start, kailangan mo na palitan yung battery. Unlike pag manual, pag drain yung battery mo, tulak ka lang, i-start na yung kotse. Ano yung ginagamit na... Oo, yung may... Jump start ma'am, sa mga online meron din po. Pwede siya. Pwede kapag Yes po. Pwede naman po. Tapos yung jump, medyo ano lang po kasi yun, medyo sayang lang sa pera. Okay. Kasi ang mahal nun eh, mahal po nun eh. Kasi ngayon, kasi kunwari, nakapark tayo dito ngayon, bigla ka na diskarga, tawag ka lang sa Motolite, Oo pupunta nga, na sila pupunta dito. na sila. Di mo na kailangan yun man kasi nasa 6K o presyo na yun ng battery, ng bagong battery. Bibihira naman po yun. Yes ma'am. Open ang kotse, sorry, kasi yung sasakyan ko dati, 2011. Okay. So, meron nakalagay na cool. Pag nawala yung cool, dun ko lang siya pwedeng... Actually ma'am, may ganun ma'am, may ganun talaga. So, sa lahat ng mga nag-a-advise naman po, parang bigyan mo lang siya ng, lalo naman mapapansin mo yung sa RPM. Di ba pag bagong start siya, parang ang taas ng RPM, tapos bigla siyang bababa. Pag na-reach siya na yung parang peak ng kahit papano yung temperature niya. Pag may nakita kayong kulay blue, normally blue yun, di ba? Parang cool Blue, engine, okay, ganyan. yellow, parang... Ganon. Hindi naman po siya masama na painitin niyo yung kotse. So dito naman ma'am, pero ito ma'am, pag wala ka naman nakita, pwede mo na siya patakbuhin agad. Pero kunwari kung bagong start ka, kabigyan mo lang siya ng 1 minute, 2 minutes, tapos tsaka ka bumiyay, ganun po, pwede naman po siya. So dito ma'am, wala ka dapat ibang makita, kundi yan ilaw, handbrake, tapos seatbelt, tsaka tong gasolina, eventually mawawala pag nag-full tank ka, di ba? Pag may umilaw dyan na iba, mga ilan dito, mga ABS, gano'n, ibig sabihin nun ma'am, warranty. So pag under warranty tayo. Pero normally wala naman po tayong madalas kami na-encounter na gano'n. Sa BRV may mga pailan-ilan, madalas papakinggan nyo lang yung pang-ilalim kung may something kayo naririnig na parang kumakalog or ano, parang feeling nyo parang may kalampag, pwede nyo po siyang ipacheck. Pero case to case, medyo isolation na ano, hindi siya talaga totally na laging lahat nangyayari. Kaya po may warranty din po kasi minsan kasi may mga parang factory defect, di ba? Pero sa Honda BRV po, madalas yun lang, may naririnig lang po sa pang-ilalim. Pero sa dami kong kliyente, parang may isa lang na ganun.
Tapos saglit lang naman siya para may ina-adjust lang naman sa ilalim. Ganun lang po. Kaya mahalaga din po yung first 1,000 natin na ibiyahin nyo siya para matagtag na yung kotse. Kung kailangan na siyang higpitan after 1,000 or first month, higpitan na po yung pang-ilalim natin. So next po natin ma'am, ito audio controls. Madali lang po ito habang nagdadrive kayo for safety para di ka na nakatingin doon. Ito ma'am, plus and minus is for the volume. Pero okay nyo muna yan. Yan ma'am. Yan po. Tapos ito ma'am sa channel po. And then yung sa source naman po, yung source natin sa Bluetooth, gusto mo mag AM, gusto mo mag USB, yan po. So dito naman ma'am, pag nag Bluetooth naman po tayo, yan, sa Bluetooth, meron po tayong tinatawag na Apple CarPlay and Auto Android. Iba rin po yung Bluetooth. Sa Bluetooth po, pag gusto nyo lang magpatugtog, gusto nyo lang yung soundy waves, maririnig nyo. Tapos gusto nyo lang yung pagka may tumawag sa inyo, dito na kayo sasagot. Kasi ito po, may Bluetooth handsfree tayo. Yun po yung sa Bluetooth. Pero yung Apple CarPlay po and Apple Android, Apple CarPlay and Auto Android po is, dapat po naka-cable tayo dito and phone mirroring po kasi siya. So for example, yung mga Waze natin, Google Map natin, dito ma'am lalabas na po siya dyan. Pag naka-wire. Tanggalin na natin ito ma'am. Opo, pwede. Advisable ba lang yung pepper dyan? O na? Okay lang naman ma'am. Kung may mabibili, hindi ko pa naiisip yun ma'am na ano. Pero pwede naman siya kasi minsan di ba nagkakos ng gas-gas yung pagka may nagpupunas dito sa loob. Pwede naman yan, kung basta meron ma'am. Wala naman siya magiging problema ma'am. Kasi responsive din naman yan. Yan po. Tapos dito ma'am, cord lang po. Kailangan natin cord. Tapos naka-Apple tayo ma'am, di ba? Ano nyo lang po, i-on nyo lang si Siri para magamit nyo po yung Apple CarPlay. Tapos, pero kung gusto nyo lang po magpatugtog, sige ma'am. Gusto nyo po magpatugtog, try natin. Hanapin nyo po si Honda, Bluetooth, Honda HFT. Spotify, ganyan ma'am, di ba? Ayan. Honda, yan. Yes ma'am. Dalawa eh. Iyan sa... Teka lang. Nakunik ka na ba ito kanina ma'am? Wala pa. Off nyo lang ma'am, yun sa baba na lang. Baka may nakunikan na kayo dati. Opo, kasi yung friend ko, Honda yung isang car niya eh. Ayun, yun. Kaya, ma'am, pair nyo lang po. Allow po. Both. Yan, para sa phone, sa music, yan po magagamit nyo po siya. Tapos yan ma'am, pwede ka na magpatugtog. Ignore lang po. So, try natin. Sige ma'am, yan. Todo mo lang dyan ma'am. Sige po. Sige ma'am. Yan. Tapos. Yes po. Kasama rin po yan sir. Do-double check lang po natin kung naputol siya. Pag naputol kasi sir, baka depende ha. Baka mamaya kasi nami-mishandle lang siya. Ito. Ano ka ba? 14 years naman yung isa, kaya nasira yan. Yung car ko kasi naputol niya eh. Pero 14 years kasi yun. Okay. Kasi nag-ano na yan sir. Pagka sobrang marupok na, rumurupok yung ano. Yan ma'am. Tapos yan ma'am, pwede mo siyang actually i-adjust. So sa sounds ka lang, medyo gumanda, di ba? Yung bass niya kasi okay na eh. Pero pag gusto niyo pang taasan na yan. Pero kung gusto niyo pong ma-maintain or kahit pa paano ma-preserve yung volume niya, yan, baba niyo na po. Yung sa bass, sorry. Ito ma'am kasi pagka binaba mo siya, parang may kulang. Di ba parang may kulang? Yan, medyo, yan. Yan, ganyan po. Tapos ito ma'am yung sa balance po. Yan. Pwede. Yung fader po niya. Gusto mo sa likod lang. Kung maingay yun na sa likod mo, ganyanin mo. Or hindi, dito na para hindi mo, ayan, para hindi mo siya marinig. Ayan. Yan, sa sounds lang po siya. Tapos ito ma'am, kung gusto, ayaw mo ng, ayan. Pag maingay sa likod, harap mo na lang, tapos lakasan mo na lang, parang nag-uusap sila dun, ikaw, nagsa-sounds ka lang dito. Yeah. Okay, nice. Actually, ganun talaga siya. Kasi pagka kunwari, malakas yung sounds mo, tapos talagang doon sila sisigawan, naririnig mo na rin sila, di ba? E di, ganyan mo na lang, ma'am. Parang sa ilang, tapos pag nag-uusap sila doon, bahala na sila doon, di ba? Nice. Ang hirap lang yan, kasama yan mo sa warranty.
Yan. So, dito naman ma'am, yung sa may, ano natin, sa aircon po natin. Uy, Sorry. party. Party kasi ako lagi sa'yo. Ayun. Sorry. Tapos ito ma'am, sa ano natin, sa aircon natin, ito yung fan. Yan. Ito yung sa air circulator natin, gusto mong maamoy yung nasa labas or dito lang, sa loob lang po. Tapos yung front po, pag medyo nag-moist, ganyan po. Or kung mainit yung windshield mo, nagkukos ng init din sa loob, yan, pwede mong front. Defogger naman ma'am, yung mga linya dun sa likod pag nag-fog. Pero bira naman yung gamitin ma'am. Ito naman mode ma'am, pero try na rin natin, baka mamaya, di ba, yan, meron naman po siya. Yan po. Minsan pag mainit po Yung paa, di ba? Yan po. Tapos or dito, madalas po, dito lang naman po. Max cool ma'am. For example, kailangan mo nang umalis, wala ka ng time na mag-remote engine start, max cool mo lang. Todo na siya. Sir, hindi ka nag-aircon dyan ha? Ay, meron na. Kakabukas mo lang sir. Ayan. Tapos, AC on off pagka nasa Baguio. Wow, nasa Baguio, di ba? Malamig. Off mo lang yan. Para fan lang. Tapos, buksan mo lang to ma'am. Para maamoy mo ma'am yung ano doon, yung pine tree doon, di ba? Tapos, on off. And then, dito ma'am, yung sa temperature natin. Pinakamataas yung sa 18. Tapos, pababa natin ma'am. Yung tinatanong nyo ma'am, ito ma'am, babaklasin mo to para makuha. So meron siya, di ba, may lock lang siya. Yung pinakalob lang, gaganon mo lang. Tapos makikita mo na dyan ma'am yung evaporator, nakapatong sa loob yung pinaka filter. Pero normally naman sa filter ma'am, kung di mo ito laging ginagamit, hindi ka laging nakababa yung, kasi yun yung nagkakos ng bara sa filter eh. Pagbukas ka lagi, dito nakabukas kasi hinihigop niya ma'am eh. Hinihigop niya yung alikabok, ganyan. Or kung maalikabok yung loob ng sasakyan. Isa pa ma'am, kung may mga pets tayo. Yan, nahihigop niya kasi yun ma'am, yan po. So yan. So sir, wala tayong heat ha? Puro cold na. Cold kasi lang ma'am. Sa friend ko, yung Honda City sa kanya eh. Meron Yung mga dati ma'am. 2021 yung kanya eh. Meron. Yung mga ngayon ma'am, meron siyang heat. Meron siyang kulay pula dito sa pag-adjust. Pero yung heat na yun ma'am kasi is pang up to ano lang yun eh, parang 28. So hindi talaga siya heater ma'am eh. Ewan ko na lang bakit na mag-heat. Parang gusto mo lang mga ano, diba? Pero ewan ko ma'am, yung kotse ko hindi ko may ganun din ako, heater din ako. Pero diba, hindi naman tayo open eh para kung gusto mo. Kung kalalapit. kasi ikaw ma'am, si ma'am kasi may ano sa ilong, diba? Ganyan din ako eh. Umaga, sobrang lamig, sobrang kahit bawal mag-alaga ng aso, nag-aalaga pa din ako ng aso. Sobrang kati ng ilong. Ayan ma'am, yun, isa kasi nagkukos din. So kailangan mo din siya laging palitan. Okay po. So ganun po. So, ang hirap no? Sila libreng-libre pag sa akin pag gumanon ako, parang may sabit lagi eh. Sila kaya ma'am lagi ako may ganito eh. Mga ganyan yung laging tinano sa ilong. Kasi yun, laging parang dun ka lang makaka-relief ng ano, di ba? So yun ma'am, isang ano yan ma'am, lagi mong lilinisin din siya kasi nagkukos din yan ng mga allergies sa atin. Kahit naman sa bahay yung mga aircon kailangan mo ng humidifier, ganyan. May mga accessories sa kotse na may mga humidifier, nakakatulong din kasi sa ilong natin yan ma'am, sa paghinga natin yan ma'am. Nakaka-less siya ng mga allergen. Pwede ka maglagay dito sa kotse. So yun, ano natin. Tapos ito ma'am, yung siyempre wala nang CD, di ba? Medyo modern na tayo ngayon, di ba? So CD dati ko eh. Ngayon nga dapat USB wala na rin eh, yung mga MP3, pero kung gusto mo na ayaw mo ng kunyari may pinupuntahan ka na minsan walang data doon, ayan, pwede ka maglagay dito ma'am. Okay.